Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Naku po, matindi ito. Arnie Tevez, binigyan ng 24 oras na ultimatum. Marami pang iba mga kaibigan, laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nasa ganun po, lubos nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po ako mga kaibigan. Panoorin po natin. Ba't hindi ka pa umuwi? O sabi naman ng Congressman Tevez, magpapaliwanag po ako. Sige po, ayaw akong paliwanag. Pwede po ba ako'y mag-zoom? Walang tao, walang mamamayan na tatanggalan mo ng buhay, ng kalayaan, ng ari-arian, nang hindi dumaraan sa paraan na itinatakda ng batas. No. Yung aking column ngayon, ang title is Tevez Suspension, Violation of Due Process. At naglagay ako ng caveat emptor. Sabi ko, this is not a brief for Congressman Arnulfo Tevez. It has nothing to do with the crimes being charged him, the 3 murder counts, the illegal possession of firearms. Wala rin kinalaman to sa pag-iimbestiga sa kanya. Ito ay brief, kung matatawag mong brief, laban doon sa mga lumalabag sa itinatakda ng saligang batas na napakahalaga. Isa po nangunguna sa Bill of Rights under Section 1 of Article 3. Ang sinasabi po doon, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang tao, walang mamamayan na tatanggalan mo ng buhay, ng kalayaan, ng ari-arian, nang hindi dumaraan sa paraan na itinatakda ng batas. Tinatawag mo yun due process. Ano bang ibig sabihin ng due process? Ang simpleng-simple lang ang ibig sabihin. It hears before it condemns. Nakikinig bago ka hatulan. Pero itong ginawa nila kay Congressman Tevez, ulitin ko, walang kinalaman ito kung may kasalanan siya o wala doon sa mga krimen na ipinatong sa kanya at iniimbestigahan siya. Ang pinupunto ko po rito bilang isang abogado at naniniwala sa sagradong probisyon ng saligang batas ng Due Process Clause, kinakailangan ang namamahala ang gobyerno, lalong-lalo na yung mga gumagawa ng batas, kailangan pong obserbahan nila yung due process. Pakinggan nila yung panig bago sila gumawa ng hakbangin at magbigay ng kaukulang kaparusahan. Ba't hindi ka pa umuwi? O sabi naman ng Congressman Tevez, magpapaliwanag po ako. Sige po, ayaw akong paliwanag. Pwede po ba ako'y mag-zoom? Tinanggi. Hindi nakiusap po siya. Ay hindi, binibigyan ka namin ng ultimatum 24 oras. Sa loob-loob ko lang. Hindi nyo nga alam kung nasaan niya, bibigyan nyo ng 24 oras. Wala naman pala sa Pilipinas. Paano makakarating niya? Pangalawa, ano po bang kaibahan nang ang isang tao magpapaliwanag sa inyo pamamagitan ng Zoom o virtual conference? Ang Kongreso, ginagamit nyo po yan. Congress has been using virtual conferences in their deliberations. The world has adopted Zoom
Lahat ng sektor ng lipunan ginagamit natin. Eh, ikaw, ikaw, nako, talagang matindi. Matindi na naman mga kaibigan ang binanatan dito at ang mga banat nitong si Lulu Pumelo. Ay, kilala nyo ito. Kahit tawagin ko Lulu Pumelo. Talagang matindi. Shoutout muna SMNI, pahintulot muli ang paggamit ng inyong counting video clips. Ito, kumusta po kayo mga kaibigan? Mainit, medyo malamig ang panahon, but mainit po at katawa-tawa na naman itong ating pag-uusapan. Talagang may nalalaman siya na sinabi diyan na binigyan ng taning. Itong ika nga si Arnie Tevez ng 24 oras. Talagang binigyan ng ultimatum. Diyos ko po mabagin, Diyos ko po Rudy. Yan po ang ating tatalakayin. At saka itong maliwanag po ang sinabi sa video na yan. Ito ang ating bibigyan ng highlight. Na ito. Walang tao, walang mamamayan na tatanggalan mo ng buhay, ng kalayaan, ng ari-arian, nang hindi dumadaan sa paraan ng tinakda ng batas. Nako po, talagang tulungan nyo ako dito mga kaibigan. At baka ako'y parang napakahirap intindihin. Naiintindihan ko mga kaibigan. Itong sinasabi niya na ito. Na ang tao, ulitin ko ulit, na walang tao, walang mamayan, natatanggalan mo ng buhay at kalayaan ng ari-arian nang hindi dumadaan sa paraan na tinakda ng batas. May ganun ba? Kailangang itakda mo ng batas bago mo ikangay bawian ng buhay? Medyo natulungan nyo po ako mga kaibigan dito ha. At baka ako'y namamalikmata lang sa sinasabi nito. But bago po tayo dumako sa ating pinakabuod ng ating pagtatalakay ay bilang pagpupugay dito sa ating kayo po, mga mahal kong netizen na nagbibigay ng public opinion, ay ito, bibigyan ko ng daan itong inyong public opinion, babasahin ko ho. At kung hindi man doon nabasa ang inyong mga public opinion diyan, sa susunod ko po mga vlog, ay bibigyan ko po ng daan yan. Yung iba, kung hindi po nabasa. Ano po? But muli po inuulit ko, ilang piraso lang ating mababasa dahil baka po mawalan tayo ng oras sa ating pagtatalakay. Heto, nasa na ba tayo? Heto, buhat naman kay Nelo Montemayor. Shoutout sa iyo, Boss Nelo Montemayor. Ito ang sinasabi niya sa kanyang public opinion diyan sa comment section. Dito pinapatungkol niya dito kay Attorney Panelo. Dati lagi akong nanonood sa SMNI nang pumasok diyan si Pumelo. Ibig sabihin si Pumelo ay si Attorney Panelo. Hindi na ako nanood, nawala na ako ng gana. Dito na lang ako sa mga vlog ni Sir Randy, nakakaaliw. Yan At maraming salamat, shoutout sa iyo again, Nelo Montemayor. Okay, eto pa. Kasunod, buhat naman kay Evelyn Nguyal. Evelyn Nguyal, shoutout sa iyo, maraming salamat. Ito po ang sinasad sa kanyang public opinion. Attorney Panelo, ano ang sinasabi mo? Witness dadalhin mo sa Senado. Why only now? Bakit hindi nung Senate hearing inquiry? Tama ka si Randy's vlog, Marites si Attorney Panelo, nananaginip ng gising. Okay, alright. Shoutout sa iyo again, Evelyn Guyal. At kay Nelo Montemayor, maraming salamat po sa inyo. Okay, ito. Talagang matindi. Talagang, ako tulungan nyo dito, mga kaibigan. Sapagkat ako ay sumasagi sa puso at isipan ko. Baka sabihin nyo po kung sumusobra na ako. At tatanggapin ko po. Kung dito sa aking pagtatalakay ay sumusobra na ako
o kayo ay aking nililihis ng ika nga po yung mga interpretasyon. But dito po, sa ating tatalakayin, bibigyan din ay itong walang tao, walang mamamayan, natatanggalan mo ng buhay at kalayaan at ari-arian nang hindi dumadaan sa paraan na tinakda ng batas. Okay, nandun na po tayo. At wala po akong question dito. Sa ika nga po, tatanggalan mo ng ari-arian at kalayaan nang hindi dumadaan sa paraan na tinakda ng batas. Tama po siya doon. Talagang may tama po siya doon. Malaki ang tama nito eh. Di ba? Wala po akong question doon. Talaga po sinasaad po ng batas yun, mga kaibigan. Tumama rin. Di ba? Mga kaibigan, palakpakan po natin. Talagang palakpak muna, tumama din. Tumama rin siya, Atty. Panelo. Di ba? Ganyan ang matalinong abogado at nasubrahan ng talino. Tumama din, ha? Talagang wala ho tayong big question doon. But dito ang ilang beses ko itong pinaulit-ulit ho bago talakayin naintindihan. Naiintindihan ko ho. Kaya lang ay baka mali ako sa aking interpretasyon. Heto, walang tao, walang mamamayan na tatanggalan mo ng buhay nang hindi dumadaan sa paraan na tinakda ng batas. Tulungan niyo ako mga kaibigan. Kung mali ang aking interpretasyon o tama, ito si Atty. Panelo. Mga kaibigan, ibig sabihin ba kapag gusto mong bawian ng buhay ang isang tao, ay kailangang dumaan muna sa paraan na tinakda ng batas, mga kaibigan. Ang pinag-uusapan po natin dito, hindi po ako abogado, ay legal na paraan. Sapagkat abogado, na ika nga po sobrang talino. Ito ang ating, nayan nasa larawan, no? Ang ating kaharap dito, wala akong kalaban-laban dito. Mantakin nyo. Isang terorista, nandyan sa larawan, at isang abogado, na nasobrahan ng talino. Ano pa ang laban ko dito? Kaya tulungan nyo ako mga kaibigan. Diyos mio. Talaga, kailangan ba talaga ng batas para ang isang tao ay bawian mo at pagkaitan ng buhay? Kailangan mo nang tinakda. Kailangan mo nang tinakda at dumaan sa paraan ng tinakda ng batas. Yun ang ibig nyo sabihin. Mga kaibigan, wala naman tayong death penalty. Okay, kung tayo ay may death penalty, mga kaibigan, pwede tayong ikangaya pumabor doon, mga kaibigan. Sapagkat, bakit sasabihin ito ni Atty. Panelo? Pasensya na po kung uulit-ulitin ko. Masakit sa tainga eh. Baka sakaling tumama pa siya dito. Kaya tuulitin kong muli. Pasensya na po. Eto, walang tao, walang mamamayan, natatanggalan mo ng buhay nang hindi dumadaan sa paraan ng tinakda ng batas. Ang pinag-uusapan po natin ay ngayon. Kasi itong video ito ay bago din po. Mga kaibigan, mayroon ba tayong death penalty? Mga kaibigan? Wala po, di ba? Ilang presidente na po. Dati noon, sa panahon po, na ika nga po inaabutan ko nang ako'y nagkaisip na ika nga po matatag na isip. Ay panahon ni Pangulong Irap ay hindi pa ako nagkakamali ay may death penalty ho tayo. Hindi pa ako vlogger noon eh. Pwede po nating talakayin ito. Yung pwede nating i-apply po itong batas na ito na sinasaan niya pong yan. But ngayon ho, bakit i-apply niyo po ito, mga kaibigan? Ano ang dahilan? Kaya nga sabi ko sa inyo, tulungan niyo ho ako kung tama ba itong aking punto de vista dito. Sapagkat ang gusto niyang ipunto dito, yung lahat ng sinasabi niya ngayon ay ina-apply dito para sanggahin ang mga nangyayari na pinaparatang
dito sa kanyang kaibigan na si Arnie Tevez na isang terorista, mga kaibigan. Bakit nasasabi niya ito, mga kaibigan? Ano ang layunin niya? Siyempre, ang layunin niya, mga kaibigan, ay kahit papaano, ay malinis ang pangalan ni Arnie Tevez. Dapat bang paggamitin ito, mga kaibigan, na ang isang tao, kapag binawian mo ng buhay o kitilin, ibig sabihin, pas lang yung patayin, ay dapat ka muna, ika nga'y dumaan sa paraan na tinakda ng batas. Naguguluhan ako eh. Hindi ko talaga ma-accept to. Sinasabi niya to, mga kaibigan. Mga kaibigan, kaya po inuulit-ulit ko, baka sakaling tumama siya eh. Mga kaibigan, kaya that's why humingi sa kanya ako ng tulong. Ano ang magiging interpretasyon po natin dito, mga kaibigan? Kaya inuulit-ulit ko po. Sige, ulitin ko nga ulit. Baka sakaling tumama siya at ako po ay taos pusong magpapakumbaba na ika nga po hihingi po ng pamanhin sa kanya. Last na ulit. Walang tao, walang mamamayan, natatanggalan mo ng buhay nang hindi dumadaan sa paraan na tinakda ng batas. Mga kaibigan, talagang katulad na nasabi ko ang verso kung inuulit ko pa ulit. Dahil gusto ko po gusto ko talaga maniwala sa kanya. So, balit, hindi talaga mga kaibigan. Gano'n na lang ba yun? Talagang kung may death penalty, pwede i-apply niya ito. Ba't ang pinag-uusapan ngayon, mga kaibigan, ay itong related sa kaso ni Tevez. Ang mga sinasabi niya dito ay ina-apply dito sa kaso ni Arnie Tevez. Bakit kailangang i-apply itong sinasabi niya na ito? Na kailangan dumaan muna sa nakatakda ng batas bago ikangay kunin ang buhay. Ang tamang eksaktong sinabi niya, bago tanggalan mo ng buhay, ang eksaktong sinabi niya. Bakit kailangan i-apply dito sa kaso ng Digamo case, mga kaibigan? Hindi pwede natin ikangay lituhin dito na sabihin niyang hindi na-apply. Sapagkat maliwanag po, mga kaibigan, ang pinag-uusapan dito ay Digamo case. Kaya nga sinasabi niya ito, yung mga karugtong na mga salaysay niya, dahil ina-apply nga, dapat i-apply, mga kaibigan. Hindi ko, hindi ko alam kung tama ang sinasabi ko mga kaibigan. Kung tama man ako, kung mali ako, tatanggapin ko po, mga kaibigan. Kasi sapagkat tao lang po ako, hindi po ako abogado, isang ordinaryong tao, na hindi niya po katulad, na talagang ito po ay nag-aral, nagsunog ng kilay, may lisensya para dapat paniwalaan. Kaya't ang po panaraw po natin dito, ang kinakalat po nito sa social media ay dapat tama. May tama po siya. Yung sa mamayan, ari-arian, dapat po dumadaan talaga sa tamang batas na paraan. Talagang tumama, di ba? But dito ang big question ko, tama ba yun? Sandali nga ulit, baka ako yung namamalikbat Ulitin ko ulit, pasensya na. Kaya ito, baka talagang tama siya. Walang tao, walang mamamayan, natatanggalan mo ng buhay nang hindi dumadaan sa paraan na tinakda ng batas. Ibig sabihin, maliwanag na ang pinapakalat nito na interpretasyon na ina-apply dito sa Digamo case para lang ipagtanggol sa hindi tamang paraan ay ginagamit niya o mayroon siya sariling interpretasyon na malayo sa katotohanan. Isang panlilito, isang pagyurak sa ating justice system, mga kaibigan. Bakit kailangan pa tayong lituhin, mga kaibigan? Bakit? Ano ang gustong ipahiwatig nito? Ikaw ba ay namumulitika?
Maliwanag naman, namumuliti ka dahil dinudurog ang DOJ sa maling paraan. Ang usapan dito po, ikaw ay isang abogado. Nagbabase po kami sa pananaw sa iyo na dapat po kami ay bigyan nyo ng ika nga po'y tamang posisyon dito. Tamang ika nga po'y mga salay sa inyo na ika nga po'y kapupulutan ng aral. Dito pa sa sinabi niya, makakapulot tayo ng aral, mga kaibigan. Makakapulot ba tayo ng aral dito sa sinabi niya ni Atty. Panelo? Sige nga, isa pa nga. Walang tao, walang mamamayan, natatanggalan mo ng buhay nang hindi dumadaan sa paraan na tinakda ng batas. Diyos ko po, Rodi, mahabag. Nakakatakot ito. Mga kaibigan, sinasabi ko nga po, tatanggapin ko po lahat ng aking pagkakamali. Dahil yan po ang ikangay magpapalaya sa atin, mga kaibigan. Dahil tao lang po tayo, nagkakamali tayo. Unang-una, hindi po tayo nag-aral, nagsunog ng kilay. Hindi nakatulad po nila. Ang gusto ko pong ipunto dito, napakataas po ng pagtingin natin dito bilang abogado. Subalit, sa ganyang paraan, mga kaibigan, karapat dapat ba na ito ika nga po'y paniwalaan natin sa sinasabi niya? Karapat dapat ba na tingalain natin ito bilang isang abogado? Kayo na po magsabi, mga kaibigan. Para sa akin, hindi po. Walang kwenta ay ika nga po'y mga sinasabi niya yung iba. Yung iba may kwenta. Pero dito sa pinupunto ko po, walang kwenta, mga kaibigan. Isang panliling lang sa taong bayan. That's why, desperado na kung ano-ano na lang ang sinasabi sa social media. But nagkakamali ka, Atty. Panelo. Kaming taong bayan, inuulit ko, ay nagkakaroon ng pagsusuri. At nang sa ganun po, malaman namin ang inyong ginagawa na ika nga po hindi tama bilang isang abogado. Katulad nga po, lagi kong sinasabi, wala sa kultura at wala sa batas ng bansang Pilipinas na kapag ikaw ay hindi abogado, ay wala kang karapatan na ika nga po'y magbigay ng public opinion sa isang abogado. Ang gusto ko pong ipunto, kami ay hindi abogado. Karapatan po namin kahit hindi abogado na magbigay ng public opinion sa isang abogado na katulad mo. That's why naririto po kami, nakabantay sa iyo para na mapigilan ang pagdilinglang mo sa taong bayan. Alam ko, mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Talagang hindi ko makalimutan nyo. Last na basa, mga kaibigan, bago tayo magtapos. Heto, ang sinabi niya, maliwanag. Walang tao, walang mamamayan, natatanggalan mo ng buhay nang hindi dumadaan sa paraan ng tinakda ng batas. Unang-una, wala po tayong date penalty. Uunahan ko na po kayo. Baka yun ang ikatuwiran niya. Ang pinag-uusapan po ngayon ay ngayon. At yung pang sinasabi na yan ay kailangang ina-apply niya diyan mo kay Arne Tevez na dapat mangyari, mga kaibigan. Maliwanag po. Okay, alright. Ako po, pasensya na po. Hindi na naman natin natalakay lang lahat ito, mga kaibigan. Sa susunod po muli, kinulang na naman tayo sa oras. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.